1987 Constitution ang mga katangiang mahalaga sa bawat Pilipino, lalo na sa ating mga lider. Panatang Maka-Pilipinas. Panatang Maka-Pilipinas. Panatang Maka-Pilipinas. Iboboto ko Maka-Pilipinas. Makabayan sa lupang sinilangan. Makataot may respeto sa buhay at pamilya. Siya ay makatuwiran at patas makisama. Masigasig tumulong makaahon ang bawat isa. Makatarungan. Makalingat. Maalalahanin sa kapwa. Makakasama ang lahat. Siya ay di mangiiwan. Makapagtataguyod ng kabutihang panlahat. Siya ay makabatas. Siya ay makatotoo. Siya ay may malinaw na pananaw para sa makabagong tuwas. Higit sa lahat, siya ay makadiyos. Kaya't ayaw niya ng karahasan. Siya'y makakapayapaan. Iboboto ko isang taong makakalayaan. Isang leader na makakaligtasan. Isang Pilipinong makabuluhan at matino ang pamumuhay. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Gabayan ang Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming panata sa PPCRV. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian na Maka-Pilipinas, Maka-Pilipinas, na Maka-Pilipinas. Iboto ang Maka-Pilipinas, na Maka-Pilipinas. Taong may respeto sa buhay at pamilya, makabuluhan at matinoong pamumuhay. Siya yung makapagtataguyod ng kabutihang panlahat, di mangiiwan, makakasama ang lahat. Makatotoo, hindi sinungaling, makalingat, maalalahanin, makatarungan, makakalikasan, iaalay ang buhay para sa bayan. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, maganda sa kanya lahat ng katangian na Maka-Pilipinas, na Maka-Pilipinas, na Maka-Pilipinas. Iboto ang Maka-Pilipinas. Yeah, makakalayan, ito'y ipaglalaban, makakapayapaan, ayaw ng karahasan, makabatas at makabayan, masigasig tumulong, makaahon ang bawat isa, malinaw ang pananaw sa makabagong bukas, makatwiran at patas pakisama, at higit sa lahat, makadiyos siya dapat. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian ng Maka-Pilipinas, Maka-Pilipinas, Maka-Pilipinas. Iboto ang Maka-Pilipinas, Maka-Pilipinas. Gabayan ang Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming panata sa PPCRV. Welcome po sa Satuyang Simbahan at Halalan 2025. Ini po sarong collaborative effort kan St. Bartholomew the Apostle Parish, digdi po sa Baaw, Camarines Sur, with the Parish Communication Guild, with the Parish Pastoral Council for Responsible Voting or PPCRV. Ako po si Sibion Botor, miyembro po kan PPCRV digdi sa parokya ni San Bartolome sa Baaw. Ako po ang makakaibahan nindong host kunyan nabanggi gikan po digdi sa Parish Hall kan parokya ni San Bartolome Apostol. Giraray ihahatod mi sa indo ang simbahan at halalan, one godly vote, political candidates presentation. Maray nabanggi po sa indo kabos, urog ng kayo sa mga paraan tabay, sa kabos naghihinanyog kan sa tuyang programa ngunyan nabanggi. Asin, punang tanaan sa tuyang simbahan at halalan, one godly vote, political candidates presentation. Please stand for the opening prayer and please remain standing for the singing of the national anthem. O Diyos, Ikaw
ang laging hanap. Loob ko'y ikaw ang tanging hangat. Nauuhaw akong parang tikang na lupa sa tubig ng iyong pag-aaruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal. Nang makita ko ang iyong pagkarangal, dadalangin akong nakataas sa aking kamay. Magagalak na awit ng papuring ialay, ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit akong buong galak, aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo. Kaligtas ay tiyak kung hawak mo ako. Magdiriwang ang hari, ang Diyos siyang dahilan. Ang sa iyo ay nangako, galakyaong makakamtan. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit, umaawit, umaawit akong buong galak. Kayang magiliw, telas ng sinakanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyak ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisingil, sa nagagang tutok sa simoy at sa langit mong bangaw, ay hinatang tulad, awit sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na naghihingi, ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidinig. Luman ang araw ng walhagit pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya ng pagkay mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. And to give us the opening remarks, let us call our dear Vicar Foreign, Reverend Father Albert Balderas. Diyos maray na gabi ka ninyo ngamin mga ngod. Darwang simana lang po ang nakaagi.
nasaksihan ta si karandakan mga angheles na pinagtutuntun. Ang sabi ninda, Hallelujah, mag-ugma si Jesus buhay na. Hallelujah, mag-ugma si Jesus buhay na. Mag-ugma, mag-ugma. Ano ang kahulugan kan kaugmahan kung ika po tagob-tagob nin kamunduan, kasakitan, kapurisawan, kadipisilan. Ito paganggaro, may lugad ka na di napipila, na imbis na mapila, mas lalong nagnanaknak. Ano ang kahulugan kan kaugmahan kung ika tao na nakaka-experience ng kawaran ng paglaom, kawaran ng gabos? Ano ang kahulugan kan kaugmahan kung an sa imong eksperyensya perminasan ng Biyernes Santo? Ano ang kahulugan kan kaugmahan kung ika po nasa kadikluman? Harog po kay ni an nararanasan mostly kan mga Pilipino ngunya na panahon. Na kung sain matindi po ang pamumulitika, matindi po ang politika digdi sa Pilipinas. Na minsan ginagamit ang mga ius, ginigibong kasangkapan, tanganing magkaygunin politika ning ayuda. Ginagamit ang politika tanganing mangurakot na sa Pilipinas nga ni, ang mga leader ta, sinasabi na the most corrupt leaders is in the Philippines. Na may kasabihan pa nga ni, the Philippines is the very poor country with wealthy politicians. Sa Pilipinas, paano niya tumahiling ang tunay na kaugmahan? Kung matindian, numero kan mayong trabaho, kadakol po ang mayong trabaho digdi sa Pilipinas. Nakagraduar man ko ta, pero mayong trabaho. Ini mga tugang nagdadaranin bagay na mayo nin oportunidad. Nagdadaranin kapag tiusan, paano mo maisasalbar, paano ka madaranin pagkakan, paano ka mapaadal, paano ka boss kung mayo ka man in trabaho. Didi sa Pilipinas, matindi po ang epekto kan remittance kan mga tugang nyato na yaon sa ibang bansa nagtatrabaho. Epekto po kan pandaigdigan problema sa ekonomiya. So ini ang nahihiling ko na dipisil sa buton ang kaugmahan kung araw kayo na sa tuyang nararanasan. Ginumdumon ta na kan maglalang ang mahal na Diyos, ang enot niyang sinabi, let there be light, magkaigwanin liwanag. As in, paano niya ito may mahiling ang kaliwanagan kung araw kayo ni ang experience? Siguro, di man tutugutan kan mahal na Diyos na pinuunanin liwanag, tatapusunin kadikluman. Ang nahiling ko pong liwanag, ina po ini nagdadangadang na eleksyon. 2 simana na lang po ang bibilangon ta. Ang liwanag po dyan iyon na may mga kandidato na matitibay. Mga kandidato na matitibay, mga marahay na kandidato. Kandidato na may paninindugan, kandidato na may plataporma, kandidato na mahiling niya tuan sa indang pagmakulog sa inagrangay kan mga katauhan. So, yan ang nahiling kong esperansya. Yan ang nahiling kong liwanag na sinasabi kan mahal na Diyos, magkaigwanin liwanag na dawayaong kita sa kadikluman. O siguro, bilang sarong tao,
na may katalingkasan sa pagpili, ngunya na maabot na eleksyon, piliun ta itong dinidikta. Binubulong kan sa tuyang konsensya. Aram ta po yan. Aram ta kung sisay matibay. Aram ta. Ining mga kandidatong ini, may mga plataporma na day manlugod pag-abusuhon ang mga katalingkasan na itinato sa satuya. Kundi mga kandidato na maproteher kan sa tuyang karahayan sa lambang saro. So sa Indupuga, boss, si Father Albert po, Balderas, Ura Paro Kupukan, San Juan de la Cruz, Paris, Agdangan. Asin ako po ang Bikaryo Puranyo, digdi sa Vicariate de San Bartolome. Good evening po sa Indupuga. Mabalos po, Reverend Father Albert Balderas, sa nakaka-inspire na mensahe sa pagbubukas kan sa tuyang program ngunyan na banggi. Ngunyan, ipapabisto na po ang sa tuyang kandidato na nag-aspire para maglingkod sa Banawaan kan Baaw. Our moderator tonight may present to you Sister Ofelia Manalo, our PPCRV lay coordinator, to present to us the guidelines for tonight's political candidates presentation. Maray na gabi po kanato ngamin. Sa di programang adi, alam bang kandidato, tatawan ta po kin oras, tanganing makapag-presentar kakandang mga plataforma i maka-introducer kakandang sa diri. Simbahan at Halalan 2025 Guidelines. Sa di programang ini na Simbahan at Halalan, alam bang kandidato tatawan kin oportunidad na makapagpabisto kakanyang sadiri saka magpahayag kakanyang plataforma di gobyerno na amuyan magiging basihan kakanyang mga plano kung mapangyaring siya manggana sa eleksyon na gigibuwon sa Mayo 12, 2025. Analambang kandidato tatawan na magbisara sa tinalaan na oras, 8 minuto para sa councilor, 10 minuto para sa vice mayor, saka 15 minuto para sa mayor. Ana Parish Communications Guild member, migtao kin senyales sa paagi kin pagbagting kabel. Tangani kamong parumrumon na sa primerong pagbel at kung nasanay ka, 10 segundos na makapagpadagos kin pagbisara. Alagad sa susunod na pagbagting na sige-sige, dapat na pong magpundo sa pagbisara ta kompletong tapos na itinao kaninyong oras. Salamat po. Good evening, Baaw. What's happening in Baaw? Ako po si Boyet Ballesteros, nagdadalagan kandidato bilang alkalde kanatong Banawaan nguna midterm election, national and local election this May 12, 2025. Bistado naman po ninyo ko two-term councilor. I was elected vice mayor in 1992, as well as nag-ula naman po ako as mayor for 4 months in 1995 through succession. So, di po ko masasala if you will have to call me mayor, vice mayor, or councilor, whatever.
Ako po, isa ding one, tanababayad ko, agumakulang, agumanga dapat atindira na priority sini Banwa Bao. I-discuss ko po, maiusip ko, ading mga priority na pwede kong i-consider. Either of them is priority number 1, number 2. I'll take it up. Ang problema sa Bao. Flooding. Flooding po, problema tang maray, pagbaha. Now, I think there is a solution to that. Kapag baha. It is not because of climate change na we will have to accept it as is where is. But rather, ano po ang mga pwedeng solution ita-uta? Nagkatutulo po. Being a graduate of economics, ako po pala nag-graduate sa elementary, sa Bao Central School, sa Bao High School, third batch 1972, as well as sa Bicol University in 1977. I have graduated liberal arts, major in economics, as well as I have completed already my masteral thesis, having nakapasar na po ako comprehensive examination sa Master in Economics. Agunaman po ako 18 units for Master in Public Administration. Ading problema po sa flooding is one of the priority. And the other one na I might consider as a priority, adi pong economic, shall we say, territorial boundary problems ka Bao between Bula and between Iriga. I start with the flooding problem in Bao. Tulo po solusyon. Agko po tulong solusyon na dapat ma-implementar ka local government of Bao na to alleviate and to give tuldukan problema ta sa flooding. Agko pa mas malalang mga lugar sini Pilipinas na nagsasuffer sa flooding, but because natatawan focus in priority as well as they are serious in giving solution to the flooding problem precisely. That's why they can alleviate or mitigate the flooding problem na na-experience din sa kanilang lugar. As sinasabi ko as major in economics, as sinasabing solution, we have 3 solution. Ako sinasabing short term, medium term, and long term. Uno po short term solution. Short term solution ta po, immediately up close, mababayad ta. We ought to maintain the cleanliness on the surface. We can manage the garbage problem faced by us related to the environmental protection and preservation na launched by the national government. Ma-maintain po ang mga garbage na pwede makabara on the surface as well as within sa mga tributaries, makanal, dapat po, among short-term solution, maging sustainable. Buko pong, ako kita sinasabing, maglimpya sana, that is fireman's mentality. Bumbero baga, dadalagan sana pag ako nag-iiyakin kalayo. But rather, in preparation, that is, shall we say, in anticipation, maging sustainable pag-maintain taka cleanliness on the surface as well as in the drainage system 24/7. A lot of the sector in the community should be involved. The people, the government, and all mga sector, particularly, I would like to point it out, the youth. It should be their concern, priority concern, because they will be the recipient, they will be the future leaders of the community. We ought to institutionalize a sustainable development and preservation of our environment. Medium term po, sinasabing medium term solution, adi po related sa infrastructure. Ako dapat gibo na infrastruktura to mitigate a flooding problem. I want to point it out sa diversion agusuyan mga. So, I came from the National Irrigation Administration, Bicol River Basin Irrigation Development Project. Agko po mga irrigation structure across the diversion na dapat padakuloon instead na mga RC pipe agamiton sa kita lusog sa diki Barsinas duag-duagan tangning not necessarily all of those river tributaries will have to pass through sa primero usad sa napigluluwasan, all of which will have to
to pass sa San Francisco San Jose Junction ka river sa do primero. So kung maduagan ta po, si sadto kindita losog so sa kay Barcenas na probably gibon ta pong box culvert or toy bridge that is to alleviate that is to in anticipation for the runoff for the surge of flood water, mamimitigate po pagbaha sa the up, that is on the upstream. Kung minsan sa downstream sa ababa na tubig sa the upstream alangaw pa dyaday. Dapat level po yan. So usad pa po, if you could observe sa po La Medalla, ago po o yan creek and tributaries that passes through that ought to cross the national river, the national road, pero babalagbag pa po yan sa parallel to the national highway, payan pa po sa sentro. Proposal ko po, pwede man itong padiretso na sa ibaba, sa crossing. Ina-activate naman sa dating irrigation structure, irrigation canal from La Medalla to Bulwang, na which could absorb the runoff flood water. Na that is shall we say that crosses, that will have to cross. So we'll have to expand the bridge downstream, not necessarily passing through na mag-iyan pa sa poblasyon. And adto po sigurong kanal parallel to the national highway, pwede na sakban gibo ng temporary semi-permanent para that is gibo ng sidewalk. Ano po, that is my proposal for the medium-term solution for the flooding problem. Long-term solution ko yan is through reforestation. Okay. And that is mabutangan tapukin embankment, protection dike, Lake Baaw. Nasabi, I've been saying this na Lake Baaw nga nako, baga na nga nako ito Lake Baaw, baga na ito na deposit karing kunada. All of the rivers from sa Barit, Waras, as well as upstream of the Baaw Mountain across so National Irrigation Administration na ginibo po na mo from Buhi, that passes through Iriga, Baaw, Bula, Pili, as well as hanggang Minalabak. Dapat i-maintain. And we have completed the project that is 35 years ago. Presumably, there should have been rehabilitation as well as expansion, development of this irrigation system after 30 years. I will try to check it out if ever elected as your mayor with national offices, DPWH, NEDA, kung ano po plano ninda sa flooding problem. As well as embankment, sabi ko, protection dike, Lake Baaw. I-dreads po yan. I'll try to check it out with the NEDA, DPWH, the NEAR, as well as the National Irrigation Administration, my former office po. Whatever update, there is a program to that, the flood control program, as well as irrigation and reforestation, watershed, multipurpose project. Kung uno po development, update ta, you know, sometimes there is quite, the national government are not decisive enough to implement this project. If ever, kung whatever is the update on the development and rehabilitation of this flooding problem, sabi ko nga so dating presidente ka si SPC, si Dr. Charlito Cadag, nagpag-ibo ka master plan for the flood control for Rinconada. Iginibo ko po yan. You can check it with si SPC. My former office. Ako po, nagtitits pa po ako sa CSPC Buhi as well as CSPC Nabua. I'm still connected with that. So, I know very well the update on this sa Kunsen Kadi. Ano po? So, kung there is no available funding for that, we try to avail mga grants in aid na dapat itao sa mga, there are international granting agency, World Bank, USAID,
if they could provide grants in aid. If ever nauda, we can avail mga soft loans na ini-extend kading sa Asian Development Bank, World Bank, USAID, Australian Bank, Korean Bank. That is to mitigate the flooding problem. Paano po loans na pwede tang i-avail? Local government unit ba? Ako po sinasabing corporate identity na we can negotiate for certain loan. Ngayon, may kung nga mo kung paano pagbayad. We can. Example, I could remember my good friend Mayor Jesse Robredo, ma-instructor sa Panganiban Drive. Sa Panganiban Drive, inutang po yan. Anong ginibo ni Mayor Robredo? Guarantor sa national government. Di nabayaran. Binayaran ko national government. So, pag nag-avail kitang loan sa may international funding institution, pwede maging guarantor ang national government because per se, this irrigation, flood control, as well as watershed reforestation project is a program of the national government. Kung di ta mabayaran, they will have to answer for that. What is important, we have initiated, the local government had initiated, had started, ipabayad ta na, we are serious on this concern na dapat itaota. Sunod na concern pa po na gusto ko pong i-open ading boundary recovery. If you could remember, in 2003, ago na po ipinasa po na ordinansa kami. We were council, it was seconded by Councilor Jobert Sotaso. That is an ordinance for the boundary recovery, Baaw Bula, Baaw Iriga. So, at this start, in 2003, ago po appropriation po yan. Maski ababasa na, and we could upgrade that. If you will notice, right now, check it out with the local government unit, di po tinatawan appropriation yan. Ordinance, there is an statutory provision, dapat po, ini-implement po yun dahil ordinansa. There is sense of permanency so yan. But, to my surprise, di iniiwag. Until now, I think that is dereliction of duty or ignorance of the law. Pag ordinansa, statutory, dapat appropriation. Right now, I think, nag-iyan po ako sa Sangguniang Bayan, I'll try to check it out. Sabi ko, revisiting municipal ordinance so and so, dated 2003. Di po iniiwag sa boundary recovery. We have started some of the evidences. Sa ito po, law office ni Adan Botor, ipigtaon na namo, it is ready. Dapat i-continue na. If you will notice, so Tagig, so Imbo-Imbo, so military reservation na nasakupan ko Makati, nakabalik na. Based on mga base map na ipig-present by the petitioner, so Tagig, nakabalik kanda. So Imbo-Imbo as well as so Bonifacio Global City. We can do it too. I've been working on this since the time of Neanderthal in my presence with the Sangguniang Bayan. Buko ko man yan trabaho as vice mayor or as councilor. But you know, as councilor, ako sinasabing staff work na pwedeng gibuhon. So case po ko, Tayabas. The old name of Quezon Province is Tayabas. Nakabalik po so Tabugon and part of that is Calawag to Santa Elena. Based on base map. We have this record. Ipupurso sana, ipa-file. Give me 6 months to 12 months, I will file the case. Ako po kita mga abogado na pwedeng makatabang ka na to. Mga abogado, mga dating estudyante ko. I've been teaching in my case. So, kaya tang ipurso kaso. Let's get serious. You vote for Ballesteros. I'll try to get it seriously sa implementation. Diyos maray na aldo po kanatungamin. Ini po si Mayor Jeff Bisenyo, kandidato bilang alkalde Kabanwaan na Baaw. Gustong magpadagos kanatultol at maray na serbisyo sa Banwaan na Baaw. 8 years since I was installed as municipal mayor, we have made leaps and bounds, hurdled difficulties,
and continuously move forward. Our collective labor has transformed the municipality's landscape. We have made significant strides in changing the municipality's socio-economic landscape and overcoming various challenges from the aftermath of calamities, from responding to environmental issues and changing climate conditions to addressing the health and safety of our citizenry. Sa administrasyon ta po, from third-class municipality, kita po naging first-class municipality. Sa 8 taon na pag-ula ta po bilang alkalde, amo po ini ang mga gusto tang ipadagos na 10 points agenda. Agenda number 1, the labor and employment. In the last 2 years, we have been recipient of the Oragon Award for the most supportive program for TAB implementation ng Department of Labor and Employment Region 5. This award is a symbol of our pursuit of a more vibrant and local economy. Itutuloy po natin ang pakikipag-collaborate sa DOLE sa mga iba't ibang agencies upang mas lalong maparami, mapaunlad at mapatatag ang katayuan ng mga small and medium-scale enterprises dahil sila po ang nagsisilbing backbone ng local economy ng ating bayan. Agenda number 2, Agriculture and Livelihood Program. Agriculture has been the sector most adversely affected by the disaster. To support our farmers, we are continuously providing them with subsidies for seeds and fertilizers through the Office of the Municipal Agriculture. Sinisiguro ta po na pag-agko po kalamidad, ag na apektuhan po akan na to pong mga paratanom o yan pong pananom ninda. Sinisigurado ta po na matabangan sinda. As we aspire to become a hub of agribusiness enterprises, we are actively pursuing enterprise development in the agriculture sector and encouraging our farmer to encourage in social enterprises. Agenda number 3, environmental management and disaster preparedness. Sa kanatupong administrasyon, nabuo po o naipasar o yan na 10-year solid waste management plan na inaprubahan ka na Environmental Management Bureau ng DENR. Ito ay naging batayan natin sa ngayon sa paraan ng mga pagkolekta at pagdispose ng ating mga basura. Kaya sa ngayon po, ang lahat po ng barangay ay kinokolektahan na po natin ng basura. Patuloy po din tayo sa atin pong programang Green Baaw na kung saan po lahat ng barangay gusto natin na mataniman ng iba't ibang puno para po makatulong lalong-lalo na po sa mga kalamidad, lalong-lalo na po pagbaha. We have expanded and improved our disaster response and strategy by investing in equipment, machinery, and technology and effective handle not only disaster situation but also emergency cases. The modernization of emergency response facility is completed by essential training and various skill enhancement program of our DRR response team. So amo po yan ana agenda number 3, the environmental management and disaster preparedness. For the agenda number 2, the social services, our initiative to provide social protection and benefit to disadvantaged group of our community are making progress. We have expanded the service offered to senior citizens, including both financial and non-financial support. So uyan pong kanatong AX or the Assistance to Individual in Crisis Situation. Uyan pong lokal na gobyerno sa pamumuno po ng inyong lingkod. Diri po namimili kung si isa'y tatawan. Basta po nangangaipo na nag-iyan po sa kanatupong opisina, tatabangan ta. Agenda number 5,
health and nutrition. We have engaged with different sectors, organizations, and institutions to strengthen our initiative for the immunization program and supplemental feeding for children under 5 years old. This strategy contributes significantly to the success of the program as we garnered an impressive 82.65% rating. Dahil po kadi, natawan po kitang award kada Department of Health, Center for Health Development, Bicol, sa Lod Bicolnon 2023 Award. For 2 consecutive years, kita po ay natawan kin award kin Green Banner of Compliance from the National Nutrition Council na itinatao po kana Regional Nutrition Council, kana Region 5. Agenda number 6, education. Isig po ngamin, na usad po sa kanatupong priority o yan na education. Kaya kung sari po, kriniarta po o yan na mayor's lister na nagpapatunay na kita po diri nagpapabaya sa ngamin po na mga estudyanteng gusto pong makapagtapos. Kaya po kita nagkaagko iba't ibang programs sa educational assistance, educational scholarship na itinatao po ka na iba't ibang ahensya, mag-local man and national. Agenda number 7, the infrastructure projects. Padagos po o yun na kanatupong parte po ka na 20% development program ka na lokal na gobyerno. Padagos po o yan na road construction and rehabilitation. Arog po ka na farm to market road, classroom, school buildings, and multipurpose. Tourist sites, invites and gravigate development in the upland communities. Number 8, tourism and culture and arts. Nguwan po, anabanwa anabaaw, usad na po sa sikat na iniiyanan po kanatupong mga iba't ibang turista dahil po sa improvement kuya na kanatupong mga tourism site. Usad na po kuyan, uyan na Tinawagan Hills, the Century Tree Highlands, and the National Barlin Park and the Children's Park. So uyan po, usad sa nagpapatunay na abanwa anabaaw, dawa po uda po kita magagayon ng mga beaches, pero agko po kita mga pwedeng iyanan, lalong-lalo na po uyan ng mga resort na bagong itayo sa di po kanatupong banwaan. Agenda number 9, sports and development. Sa akin pong administrasyon, naging masigla ang mga kabataan sa larangan ng sports. Ilang kabataan din po ang sinuportahan natin sa local government na nagkamit ng mga gantimpala mula sa district, regional, maging sa National Sports Commission. Sinisigurado po natin na mabigyan po sinda kin mga insentibo. And with the partnership of the Department of Education, kita po sa Banwaan na Baaw, permi pong champion sa Rinconada Meet. Agenda number 10, the peace and order situation. We have made by improvements in the area of peace and order, earning us different recognition from the Department of Interior and Local Government. We established Balay Silangan, a reformation center for victims of drug abuse. We have strengthened the law enforcement and justice system down to barangay level through collaboration with the local police and other law enforcement agencies. Through the local Youth Development Office, pinag-iigting po natin ang mga programa laban sa illegal na droga sa komunidad. And agenda number 10, good governance. Transparency and accountability are the hallmark of this administration. Testament are the various recognition and awards confirmed on the local government in 2024. The local government unit of Baaw through this administration was a recipient of various awards and recognitions. 2023 Good Financial Housekeeping Passer, Universal Healthcare Champion, Mabalos Award, Seal of Excellence in Local Finance 2024, Uragon Award for the Most Active Peso, the Pillar of Partnership Award, and the Gawad Kalasag Seal of Excellence in Disaster Risk Reduction Management and Humanitarian Assistance, and the Green Banner Compliance Award of Excellence for Health and Nutrition.
Connectivity, inclusivity, adaptability, and commitment to excellence are the foundation of this administration. It symbolizes our shared objective of enhancing the quality of our public service, worth of a first-class municipality. I am fully committed to championing this principle as I enter my final term in office. So liwat po, nag-aayat po Jaday Kintabang sa ikatlong termino. Numero 2 sa balota, Mayor Jeff Bisenyo. Diyos mabalos po. Ngunyan po, nadangog na po ang mga plataforma di gobyerno kan mga kandidato. Bago po matapos ang satuyang programa o magtapos ang satuyang programa, buot ko pong pasalamatan ang satuyang parokya sa pamamayo ni Reverend Father Isidro Danilo Ardizon, Siringman and PPCRB as in ang Parish Media Ministry sa pagpaere kan satuyang live broadcast. Diyos mabalos po sa indo, kabos, and good night. Pilipinas, iparinig ang ating tinig. Pilipinas, makiisa at makibahagi. Tandaan tamang pagboto, gusto at tamang bilang. Pilipinas, ingatan ng bayan. Saan mang dako ng Pilipinas, sari-saring kultura. Isang himig, isang awit, alang-alang sa ng bayan. Dapat lang isipin at paghandaan ang halalan ng kinabukasan. Pilipinas, iparinig ang ating tinig. Pilipinas, makiisa at makibahagi. Tandaan tamang pagboto, gusto at tamang bilang. Pilipinas, ingatan ng bayan. Pilipinas, ating dangal ay alagaan. Pilipinas, maging tapat, huwag kalimutan. Ingatan ng bayan. Pilipinas kong mahal. Pilipinas, Pilipinas kong mahal. Pilipinas kong mahal. Pilipinas kong mahal. Pilipinas, kinabukasan ay nasa ating kamay. Makiisa at makiugnay, at piliin mo ang tama para sa bansa. Pakinggan aming tinig. Pilipinas, iparinig ang ating tinig. Pilipinas, makiisa at makibahagi. Tandaan tamang pagboto, gusto at tamang bilang. Pilipinas, ingatan ng bayan. Pilipinas, ating dangal ay alagaan. Pilipinas, maging tapat, huwag kalimutan. Ingatan ng bayan.